Nako, sakit sa ulo ngayon ng administrasyon. Dinumog si Sara ngayon sa London ng mga tao doon. Sinasabi nila bayad daw. Pero tignan nyo naman, napakadami. No? Lagi na lang bayad. No? Sino ba naman loko-lokong politiko magbabayad ng ganito? Lahat binayaran. All the time, all the year, binayaran. Gano'ng karami pera? Kumputin mo. Trilyon-trilyon? Ano yan? Saan kukuha ng pera si Sara pambayad yan? Di ba? Kayo nagsabi, ang transaksyon ni Sara, ang AMLAC niya, 20, sa loob ng 20 years, 20 taon, 2 dekada, is 6 billion transaction. Di ba? 66 billion transaction. Ibig sabihin, ganun kalaki pera ni Sara. Ngayon, magbabayad siya sa mga trolls, magbabayad siya sa lahat ng mga bayarin. Lagpas-lagpas billion yun. Saan mo kukuha si Sara pambayad yan? Hindi bayad yan. Sadya talagang si Sara mahal ng taong bayan kasi nagpapakatotoo. Kayo lang kasi nagsasabi na pag Duterte ay masama. Katulad ni Tatay Digong daw, gagawin ni Sara. Sino naman nakakita sa inyo? Sino naman nagsabi sa inyo na yung ginawa ng amay gagawin ng anak? Mali, parehas lang sila. Ganito lang yan, explain ko sa inyo. Bakit si Sara gustong-gusto ng taong bayak? Sabi, hirap daw magsalita si Sara. Kailangan pa ng kodigo pa nagsasalita siya. No, kasi Bisaya siya. Nahihirapan siya magtagalog. Yung Hapon, pag Tagalogin mo yung Hapon, mahihirapan magtagalog. Baka maasar ka. Di ba? Ito kasi Bisaya. Bisayaan kayo kung gusto nyo. Kung ayaw mo mahirapan magsalita. O kaya English na lang kayo. 'Di ba? Si Sara kasi Bisaya kaya mahirapan siya sa Tagalog. At dito, gustong-gusto ng taong bayan kasi si Sara nararamdaman ng lahat nagpapakababa, may pagpapakumbaba, 'di ba? Hindi katulad ng iba, pinipilit na maging makatao. Pero yung mga gawa nila, kitang-kita sa mga kanilang yung mga kita nyo naman, China, mahal daw nila, laban namin Pilipino para sa China. Pero yung mga baha sa iba't ibang lugar, hindi man nila inalala. Kung mahal mo pala Pilipino pitatanggol mo sa China syempre, unahin mo yung bakuran mo. Unahin mo mahalin yung mga binaha sa Pilipinas. Kaso ayaw mo kasi baka mahalungkat yung flood control issue. Di ba? Ito ang dahilan kung ba't mahal si Sara ng sambayan ng Pilipino maging sa OFW. Kasi yung seguridad ng kanilang pamilya, mga OFW, ligtas pag Duterte nakaupo. Kasi naranasan namin sa mga Duterte yan. Di ba? Lalo kay Tatay Digong. Ako, halimbawa, nag-abroad ako. Yung anak ko, gabi umuwi. Ang sarap maglakad kasi Tatay Duterte ang nakaupo. Takot lahat, pati mga politiko, takot mangurakot. Eto kasi, dito sa panahon ngayon, hindi takot. Aminin nyo. Yun ang katotohanan. O kaya pinagkaguluhan si Sara, dinumog dito sa London, no? At dito, inanunsyo niya. Hindi ko alam, kayo na lang maggulong. Hindi totally inanunsyo, pero nagbigay pahiwatig na si Tatay Digong uuwi. Pero pakinggan muna si Duque, pakinggan nyo muna itong si Madarahog, no? Paano ngayon yan? Uuwi na bala si Digong? Ang dami nang igit. Dadagdagan pa. Ang dami na nga isipin nila kung paano pagtapan yung flood control. Pag uwi ni Tatay Digong, yari na. Sabi ni Bibi Sara, uuwi na daw si Digong. Next week na nga sabi. Ewan ko, nakakakilabot to. Nakakakilabot na anunsyo to, Laki ng problema nyo, no? Bagsak ang ekonomiya, may issue ng corruption, may issue ng drug addiction, kung ano-anong kinakaharap nyo ng mga kontrobersiya, tapos uuwi pa si Digong. Yari na. Wala na. Kaigit na. LBM! Sinong LBM? Lisa, BBM, sino M? Martin. Yaw! Hindi ko alam kung paanong dahilan ba't uuwi si Tatay Digong. Hindi ko alam kung absuelto or dahil sa ICC. Bubuwagin na. When it rains, it pours.
Sayang ang bayo. O eto, painggan po natin dito sa, hindi naman to rally. Hindi to rally. Ano to, sinalubong siya, siyempre may koordinasyon to, pero ganito karami nagmamahal kay Inday Sara. Ganito karami. Ang mga may kapangyarihan at yung kanilang pagiging makasarili ang naging tama. At lahat tayo naging mali. Kulong kayong lahat. Ganon ang estado ng ating bayan. God bless you too. God save the Philippines. Grabe, ang dami niya, no? Bayad yan? Aba, mahigit ano yan? Sabi sa akin, mahigit 3,500 daw yan. Mga 3,500 to 3,000 daw yan. Bayad lahat yan? London, babayaran mo sila sa Europe? Kayo naman, no? Baka yung sinasahod niya sa inyo, kulang pa. Ang laki na sinasahod ng mga yan. Mapababayad? O kasi kung bayad yan, magkano babayad mo dyan? Papayag mo 3,000 lang yan? Kayo naman, no? Mag-isip-isip kayo ng tama. Correct thinking. Logic, study of correct thinking. Tuturuan kayo ng correct thinking. Halimbawa, ganito. Nakaapak ka ng aso. Ano pwedeng maging reaksyon ng aso? Correct thinking. Hindi mo pwede sasabihin ng aso ay tatawa lang. Gaganon ka, lalandiin ka. Hindi. Ano reaksyon ng aso pag tinapakan mo? Kakahol. Kakagating ka. Kahit sino pa yan. Correct thinking Yung tamang pag-iisip lang. No? Eto ganito karami nasa London, babayaran mo. Magpapabayad ba to mga to? Correct thinking. Oo. Halimbawa ganito. Ing-ihi ka na. Ing-ihi ka na. May bakanting CR, portalet. Andiyan dyan. Tapos ito bakanting lote. Saan ka iihi? Correct thinking. Pero sa mga loyalista, sa mga pink flowers, sabihin nila, dun iihi. Sa damuhan. Hindi. Ang correct thinking, pag iihi ka na, tapos nakakita ka ng CR na bakante, dun ka iihi sa CR. Kasi yun ang tama. Yun ang tamang pag-iisip. Kayo, pag nakakita kayo ng ganito, iniisip nyo, rabayad kagad. Saan nyo nakuha yan? Wala kayong logic. Di ba? Ay, Sara Duterte! Duterte! Grabe! Isa pa na laging nangyayari sa atin. Taon-taon, alam natin na pabalik-balik ang bagyo, ang baha, ang lindol, ang pagsabog ng bulkan, ang landslide. Ano pa bang nangyayari sa atin? Kasi maraming buhaya! Lindol. Nakawan! Natural, ma'am. Hindi man-made disaster. Natural muna tayo. Natural. Taon-taon alam natin. Pag naging presidente to, sabihin ko sa inyo, makakabibis nito lahat ng tao. Para si Tatay Digong. Hindi mata pobre. At tulad ng iba dyan. Di ba? Hindi yung nagpaplano lagi, gusto ipakulong lahat ng kaaway. Di ba? Bakit anya si Tatay Digong? Ganun din naman pinakulong si Jonel si Trililing pinakulong Bakit? Si Digong ba si Sara? Di ba? Kung si Tatay Digong 'yon. Ibahin mo si Sara. Yan kasi ang hirap sa kanila Akala nila yung ginawa ni Tatay Digong gagawin ni Sara. Ito sabi ni Tatay Digong si Tatay Digong sabi ito, mas mahusay sa akin si Inday at mas matapang. Nako, lagot. Na nangyayari ang mga natural disasters. Pero bakit taon-taon laging nagugulat ang Pilipino sa pagbaha, sa pagbagyo, sa lindol, at hindi lang yan.
Pagkagulat, Natural disaster yan, mga lindol, lahat. Pero galit ng Panginoon yan. Dahil ang sabi sa Bible, ang masamang namiminuno, ang bayan ay parang nadadamay. natin, sira-sira lahat, hindi na makabangon ulit. Because of the education. Kung maalala ninyo, nagkaroon ng malaking lindol sa Cebu noong mga ilang buwan na ang nakaraan. Pagbisita namin ng Cebu, nitong bago lang, ganun na ganun pa rin. Para silang kahapon lang na lindol. Hindi tayo nakakabangon kaagad. At meron sa atin, hindi na nakakabangon talaga. Ubus ang savings dahil sa kalamidad. Taon-taon, ubus ang gamit. Isa yan sa mga pangyayari sa ating bayan. Natural, man-made man-made disaster. Ano ang man-made disaster? Matayan po. Maleta. Napakataas ng petty crimes sa ating bansa. Yan. Uy, huwag niyo sabihin na mababa ang crime ngayon. Wala sa katinoan ng pag-iisip yun na nagsasabi mababa ang crime ngayon. Mataas ang kriminalidad ngayon. Nakita niyo naman sunod-sunod. Di ho ba? Iba ho. Ikaan niya, ba't sa panahon ni Duterte, mataas din naman eh. Hindi nabawasan. Bakit? Ikot-ikot lang din naman yan. Daming tao, hanggang doon sa dulo. Madali lang siya Oh, maintindihan. dami yan. Kapag Ay, grabe, ang dami. edad ang tao, Andiyan yung mga maisog. wala silang trabaho. Kapag wala silang trabaho, nagnanakaw sila. Kasi yun yung pinakamadali para sa kanila. Dagdag mo ang illegal na droga, nagkakaroon na ng mga crimes against person. Rape, patayan, kidnapping. Ganon ang nangyayari sa ating bayan. Hindi lang tayo bugbog sa natural disasters, bugbog din tayo sa man-made calamities o kagagawan lang din ng tao. Hindi naman kasalanan ng taong bayan, kundi kasalanan ng iilan na mga nakaupo sa pwesto. Totoo yan. Harap-harapan sa atin eh. Di ba? Dahil, babalik tayo ulit. Yung mga pink lawan, di naman talaga kurakot yung mga yan eh. Hindi kurakot yan. Pero ayaw nila supuin yung kurakot. Eh di, parang ganun din. Parang ganito. Ay, hindi po kami nagtitinda ng sigarilyo sa kaalak. Bawal po sa religion. Ay, hindi po kami nagsisigarilyo sa nag-aalak. Bawal po sa religion namin. Pero nagtitinda siya ng alak sa kasigarilyo. Di ganun din. Mas marami kang dinamay. Okay lang, ikaw naman nigarilyo sa uminom ng alak eh. Marami kang dinamay eh. Parang ganun. Hindi naman ako user. Tulak ka naman. Di ba? Kita niyo yun? Nandun tayo sa nagkanya-kanya na ang mga leader natin. Nagkanya-kanya na ang mga crocodiles. Alam nyo, marami sa kanila. At alam niyo yan, marami sa kanila ang mga may bahay sa iba't ibang bansa. Totoo yan. Nahahayag sa pamamagitan ng gawa ang maraming pera. Ang dami yan, may eroplano. Tanong, Duterte ba may bahay na malaki, may mansyon ba? Wala kayong mahanap. Alam mo katulad nila, hindi anya tinatago lang ni Duterte lahat yung pera na yan. Hindi nilalabas, nagpapanggap na mahirap. Napakahirap magpanggap na mahirap pag marami kang pera ninakaw. Halimbawa lang si Duterte Aanihin mo ang pera Duterte habang buhay siya magpapanggap na mahirap lang si Duterte? Hindi niya ma-enjoy ninakaw niya kung sakali ninakaw niya.
Totoo yan. Kay Sarah, may nakita ba kay mansion ni Sarah? Ano, habang buhay sila magtitiis, para sa inyo ninakaw nila? Tatago lang sa bahay? Ayaw gasusin? Wala talaga silang ninakaw. Yan ang totoo. Dahil pag may ninakaw kang isang malaking pera, mahayag makikita sa gawa. May bahay, may sasakyan na mamahalin. Talagang makikita mo, may mayaman sa subdivision, may bahay siya doon, na tigwa 1 billion yung lupa. Di ba? Yun ang mayaman na nangurakot, kaba ng bayan. May bahay. Paborito nila sa Spain, sa Australia, sa Amerika, Paris, sa iba't ibang lugar kung saan may golden visa. Napakadali para sa kanila na umalis ng Pilipinas kapag hindi na maganda ang sitwasyon. Pero paano kami na ayaw namin umalis ng Pilipinas? Paano yung mga pamilya ninyo na hindi makaalis ng Pilipinas? Iiwanan na lang tayo na magtikis sa kalat na ginawa ng ilang Pilipino lang. Tama? Oo, kalat yan. Matinding nakawa na nangyari ngayon. Hindi panahon ni Duterte, panahon ngayon. Tandaan yan. Hindi makatarungan ang ginawa ngayon. Na makasarili ang kanilang interes. Dahil wala silang pakialam kung anong mangyari sa ating bayan. Dahil napakadali para sa kanila. Ilang milyon, bilyon. Ang sinasabi ko sa inyo, darating ang 2027 budget. Ubus na naman yan, sinasabi ko sa inyo. Ito. Isa pa, ito yung in-announce niya si PRRD, makakalaya. Hindi ko alam ha, kung talagang ito ay joke lang ba ni Sarah o totoo. Kasi sa kanya galing eh. Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magayaw, humayong adlaw kaninyong tanan. Naiban na aldaw, kada kayo amin. Magandang araw sa inyong lahat. Meron lang po muna akong paalala para hindi tayo ma-excited at manggigil ngayong hapon na ito. Kasi nakita ko, sobrang dami ng ating mga cellphone, camera, at iba't ibang pang-photo at video na gamit. Ibig sabihin, lahat gusto makakuha ng picture. Hindi, Sarah, wala na kaming pakialam sa message mo, basta meron lang tayong selfie. Kaya, binigay ng organizers para sa ating lahat mamaya ang photo opportunity ng lahat. Isa-isa. Kaya, hindi kailangan mag-tigil dahil habang merong nakapila para sa picture, ay gagawin natin mamaya. Mahal ko kayo. Maraming salamat sa inyong paalyaya sa akin na bumisita dito sa United Kingdom. Ang susunod ko po ay yung unang ating pagdarasal at pakikiramay sa lahat ng mga kababayan natin doon sa Pilipinas na dumadaan sa hirap, may sakit, at mga biktima ng iba't ibang kalamidad na dumadaan taon-taon sa ating bayan. Tayo ay nakikiramay sa kanila at kailangan ipaabot natin
ang ating moral support, kundi man financial support sa lahat ng mga biktima ng sakuna sa ating bayan. Kapipi ba? Nindot tayo! Diyan sabi nila, yung pagsasalita daw ni Sarah walang sinseridad. Talaga ba? Si Sarah, Bisaya, hirap magsalita ng Tagalog. Kahit ikaw, halimbawa, Korean ka, pagsalitain mo yung Koreano ng Tagalog, hindi mo talaga maramdaman yung sinseridad kasi yung tono. 'Di ba? Doon mo kasi nakikita sa tono eh. 'Di ba? Itong mga to, talagang wala na kayong magawa eh. No? Talaga, sila problemado na. Kasi dito talaga sa sitwasyon to, pinagkakagulan si Sarah, ito ang katunayan na ang survey mataas talaga. Hindi lang sa survey, ha? Maski yung mga tao nakikita malaki dumog talaga. 'Di ba? Hindi katulad ni yung isa, si Junior, ha? Dinudumog kasi puro LGU. Ako kasi, dati sa City Hall kasi ako dati. Sabi ko ngayon, pag dumalaw yung secretary or sino man, o kaya presidente, automatic yung mga empleyado, obligado, dumalo doon sa event. Kaya makikihype, makikipalakpakan, pagkakaguluhan, ganon. Doon sa LGU, yung mga government employee. Siyempre, makikisama ka eh. Pag sinabi ng mayor, lalo kaalyado yung mayor. O, pag andyan si press pumalakpak kayo. Siyempre, hindi na kailangan kayo utusan, may sarili kayong kusa, papalakpak kayo. 'Di ba? Dito kasi puro, hindi to mga empleyado ng gobyerno. Pati sa Pilipinas, pinagkakagulan si Sarah, hindi mga empleyado ng gobyerno. Yung mga nasa taas, yung mga nasa baba pala, ng mga ordinaryong Pilipino, na ang tawag ni, nasa laylayan. Kung banggit mo laylayan, tingin mo pala sa mga tao laylayan, hindi na kami magkataka kasi sinabi niya na para sa malapit na maghirap. Biro mo sabihin niyo para sa malapit daw maghirap. Alam niya may maghihirap eh. Maraming salamat, mahal ko kayo. Grabe, ang dami oh. Grabe. London pa lang yan ha. Sa lugar pa lang yan. Iba di na balita sa akin, iba daw, hindi na nakarating kasi malayo daw talaga yan. Yung pwesto nila dyan sa lugar na yan. Iba na, siguro kalahati lang nakarating dyan. Yung iba hindi na daw. Kasi nga, syempre, ganun din na yung pagod, yung hirap, mabiyahe pa. Ito, mga pagpapasalamat. Una, ang pagpapasalamat natin sa Diyos. Kaya lang, para sa araw na ito, na ibinigay niya sa atin para magtipon-tipon. Malayo man tayo sa ating bayan. Ang iba sa atin hindi na nakauwi ng Pilipinas. Pero binigay niya sa atin ngayon ang araw na ito para ang mga Pilipino magsama-sama at ipakita natin ang ating galit sa nangyayari sa ating bayan ngayon. Ang susunod na pagpapasalamat ay siyempre ang pagpapasalamat natin sa organizers natin at sa mga volunteers natin. Hindi dahil sa kanilang preparation, sa kanilang organization, sa kanilang sistema, ay hindi natin magagawa ang ating programa ngayong hapon na ito. Kaya maraming salamat po sa itaas ang kamay mga volunteers, mga organizers. Maraming salamat sa inyo. Lahat tayo ma'am, hindi ba yan? Ang dami nito. Mga Pilipino talaga dyan, dami. Lahat tayo. Konti lang ang mapupunta dyan pag si BBM pumunta. Kung dito na, konti lang. Siguro mga nasa 80, pwede na yun. Iba doon, black cameraman pa. Bodyguard pa iba doon. Hindi nakatanggap ng maleta. Nagpapasalamat tayo, syempre, sa local government unit ng London at sa UK government dahil pinayagan nila tayo na magtipon-tipon.
Siyempre, alam nila susunod na presidente yan eh. 'Di ba? At mataas ang pagkakilala, mataas ang rating. Itong hapon na ito. Ang susunod na pagpapasalamat ay mula sa akin para sa inyong lahat. Marami ang nagbiyahe sa iba't iba at malalayong lugar ng United Kingdom. Maraming salamat. 4 na oras, 5 oras, 6 na oras na pagbabiyahe para lang makaabot dito ngayon. Meron ang nawala sa trabaho, nag-undertime, nag-absent, nawala ng trabaho dahil hindi pumasok, hindi na natuloy ang biyahe, hindi na natuloy. Marami daw talaga sabi hindi nakapunta dyan. Madami daw talaga. Kasi iba daw hindi pinayagan sa trabaho. At yung iba malayo daw talaga yan. No? Yan yung sabi ko sa inyo, mapupuno pa yan. Ang dami niya mga community ng Pilipino. Hindi yan yung hindi yan yung binayaran na para, oy, alika, sama ka, bayaran kita. Hindi yan yun. Hindi, ang pride ng mga Pilipino lalo sa London, hindi ganyan. No? Dito lang sa Pilipinas siyang bayaran. No? Yung mga, kuwari, nakikihype dyan. Nakikihype kay Junior, nakikihype, di ba? Ang lakad dahil ibinigay ninyo ang oras ninyo para sa ating pagtitipon ngayong araw na ito. Maraming salamat sa inyong lahat. Marami ang na-hurt, nasasaktan kapag sinabi na bayad sila o bayaran sila o binayaran sila para pumunta dito. Pero babayaran ko kayo mamaya ng picture. Babayaran ko kay mamaya ng picture. Yung picture Malamang, ang sasabihin na nito, binayaran daw, mga bayaran para daw ano. Yan na lang ang pinakahuli niyong pag-asa sa lahat. Yung mambintang, manisi, manilip, gumawa, mag-ibento ng mga kaso, ipakulong yung mga kalaban. Yun na lang kakayahan nyo. Talo na sila eh. Yeah? na yan, walang priceless yan. Priceless. Ang susunod na pagpapasalamat ay mula po sa akin Yan, pahinga nyo. at sa aking mga kasamahan sa Office of the Vice President sa inyong patuloy na pagtitiwala at suporta sa amin. Kahit na hirap yung opisina namin at maraming batikos at paninira sa OVP. Mula sa aming lahat, maraming salamat sa inyong mga kababayan namin. Ang susunod na pagpapasalamat, makikita ko po siya sa susunod na linggo. Yun, sino? Mahal natin lahat at inaantay natin lahat ang kanyang paglabas at pag-uwi sa Pilipinas. Yun! Hindi. Parang lumalabas ito, hindi natin pag-uwi sa Pilipinas. Hindi sigurado makaka-uwi eh. Pero sabi ng iba, mauuwi daw talaga. Hindi ko alam kung gaano katotoo at kung kailan talaga. Kasi nga, titibagin, bubuwagin ng ICC, di ba, ng Amerika. Siyempre, papalayain na nila yung mga nakakulong dyan. Kasi pag hindi mo pinalaya yan habang bubuwagin kayo, mananagot kayo. Di ba? Makasuhan pa kayo ng illegal detention. Magkikita kami next week, sabi. Pupunta sa Dahig. Di natin alam, Di natin alam to, Tsorya lang to. Baka makalaya si Tatay Digong next week. Di natin alam. Sana, pag-pray natin. Ang kinidnap ng
Paabot sa inyong lahat ang kanyang pagpapasalamat, lalong-lalo na sa dasal ninyo na siya ay makabalik sa ating bayan. Alam mo, pag nakalaya si Tatay Digong, bago mag-eleksyon, landslide ang laban. Lahat ng senador ni BP Sara at kanyang Vice President, sure win. Yun ang kinatatakot nilang lahat. Tandaan yan. Nervyos na sila. Hindi nila alam anong gagawin nila. At ang kanyang pagpapasalamat sa patuloy ninyo na suporta sa kanya kahit hindi na siya Pangulo ng ating bayan. Dahil siya ang parating Pangulo ng ating mga puso. Pinapaabot niya lagi. Yes, ma'am. Hindi natin makakalimutan ang kanyang sakripisyo na ginawa para sa ating bayan. Makikita mo naman ako nakikipagplastikan si Sara eh. Sa pagpapapicture pa lang lahat dinudumog siya eh. Okay siya pa-picture eh. Nahawakan niya pa yung cellphone, pa-picture siya. Ginagawa ba ng mga pingtawan niyan? Hindi, maarte eh. Yung piling presidente na, yung babae senadora, alam niyo na, di ba, si Virus. Ate, picture. Di ba? Ito, very natural eh. Walang arte. Pinapaabot niya ang pasalamat sa inyong lahat. Ang susunod na pagpapasalamat, ikan sa amuang pamilya. Ang pamilya Duterte. Dako kayo mi utang ang kabubuton kaninyong tanan mga kaigsuunan namo sa higayon na ginahatag ninyo kanamo nga makaserbisyo sa ato ang nasod. Napakalaki ng utang na loob namin sa inyo mga kababayan sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating bayan. Alam ninyo, ang lakas ng pamilya namin hindi galing sa posisyon namin sa syudad ng Davao. Dahil sobrang dami sa ating mga Pilipino ang merong iba't ibang posisyon. Barangay Kapitan, Purok Chairman, Konsihal, mga buhaya, Mayor, Gobernador. Magtatago naman ng mga buhayang mayor niya, pati congressman, pati mga chairman. Pag si Sara Duterte nakaupo, matatakot na naman. Pero yung taong bayan, yun ang gusto eh. Kaya hindi mananalo mga pinklawan nito, kahit pagtulong pa tulpo sa kasi Lenny, hindi mananalo kay Sara. Oo, hindi. Sobrang dami ng merong posisyon. Hindi galing sa apelido. Dahil lahat naman tayo may pangalan, may apelido. Ang totoong lakas namin ay galing sa inyo. Nakikita ninyo ito? Ang pagtitipon natin ngayong hapon na ito ang lakas ng aming pamilya. Kaya nagpapasalamat kami sa inyong lahat dahil hindi ninyo kami iniiwan. Noong hindi pa Pangulo si President Duterte, nandiyan na yung suporta ninyo. Nung naging Pangulo siya, buong-buo ang suporta ng taong bayan. At ngayon, na walang-wala, yung pamilya namin ay nandyan pa rin kayo, mga kababayan namin. Maraming salamat sa inyong lahat. Okay, maraming salamat sa iyo, Inday Sara Duterte, Vice President. At kay PRRD, intayin natin, makikita doon sila next week. Hindi natin alam, pahiwatig to, baka uuwi na si Tatay Digong. Paano na yan? Ang laki ng problema nyo ngayon. Pag nakalabas si Seton Marcoleta, at matuklasan ang flood control issue, at may announce dyan sa zona nyo, away-away na kayo ni Tamba, at makakalabas si PRRD, guwa na kayo ng golden visa, umiskiyado na kayo sa ibang bansa, takas na. Sa takot. Baka balikan, baka mapakulong, no?
Okay, maraming salamat. Isang komentaryong punong-puno ng karunungan at kaalaman at isang makabuluhan tala. Kaya naman ang aking pinagserbisyo sa inyo. Ingat, paalam po sa inyong lahat.